eto nga ang unang beses natin magluluto sa ating magandang kalan at syempre dito tayo kakain sa maganda nating kubo. Na nga lang dito mga mare ang pumunta kasi wala pa nga sila Naki. Tamang tama naman, matagal-tagal na nga kami huling pumunta nga dito. Ganda nga rin nung nalagyan nga ng ipa kasi hindi na ganun kadumi yung mga itlog. Eto ang siran, tinawag ako at mamulot nga daw kaming dalawa. Syempre tuwang-tuwa naman ako kasi napakagaganda at napakalalaki nga ng itlog nga natin. Bukod doon, napakarami na nga rin nila mga itlog mga mare oh. Pag talaga sira nang namumulot, pinupunasan na agad niya kasi para hindi na rin dumikit agad yung dumi. Mas maganda nga yung ganun mga mare kaysa patagalin pa nga. Ako eto, tamang duyan-duyan lang mga mare at antok pa kasi ako. Paano, etong si Gael nga, an oras na nga laging natutulog. Halos mangalay-ngalay na ituod ko kakahiling nga mga mare. O siya, magbalik na nga tayo dito at eto na nga sira, nag-asikaso na nga rin sa mga painuman nga ng ating itik. Naman kasi ay magtitinola kaya naman kumuha na nga rin ako dito mga mare ng malunggay. Habang pinipitas ko nga to, naalala ko yung hirap na hirap kami kung saan kami kukuha ng malunggay, lalo nga mga mare. Lalo na nga nung bagong panganak pa nga lang ako mga mare para magkagatas at tuwang-tuwa nga ako dito sa mga papaya natin. Hindi na nga rin ako kumuha ng papaya kasi kumuha na nga sila kahapon. Dahil wala pa nga kaming almusal kaya dito na nga rin kami nag-almusal sa lugawan. Ang sama nga ng tingin ko kay dyan kay Ran, paano lagi nga akong iniinis. Di nga lang kami magkasangga sa buhay mga mare para din kami magkaibigan. O siya, ito ang unang beses natin gagamit sa kalan nga natin at ito nga si tatay gumagawa nga dito ng pambistay. Habang nag-aasikaso nga kami mga mare, dadalhin sa kabila eto at nagpa-picture nga sila ate, thank you po. Ewan ko ba ba't ako nakatingin dito kay Ran at ano naman ang chinichika ko. Ang ganda-ganda nga ng kalan natin kaya napakasarap nga magluto. Sabi nga sa comment section, abay kahit hindi ay kakutusan magluto, magluluto ako sa ganyang kalan. Habang abala ulit kami dito, may mga nangangampanya na pala. Kaya yan, nagpicture-picture nga lang kami dito at eto nga sila ate, nanonood nga din daw sa amin. Kaya lang, alam nyo na, pag nasa bahay lang talaga ako, wala akong kaayos-ayos. Pero eto, isinalang ko na nga rin mga mare yung manok kasi nga hindi ko na nga lalagyan ng mantika dahil kapag nilagyan ko mantika, masyadong mamantika nga yung tinola natin. Pakahirap naman kasi kumain ng may sabaw tapos mamantika. Etong siran, habang kumukulo nga mga mare yung manok, eto nagkasikaso na nga rin siya ng malunggay at ako, tamang kwento lang. Etong si tatay, basta wala to mga maring sumpong o good mood siya, ay talaga naman ko anong ginagawa na parang bata. Yun nga lang, kapag nga mga mare walang mood yan ay nakakatakot. Kung ano-ano ang ginagawa mga mare, kakainin niya nga daw. Ngayon lang daw siya kasi nakakita ng hito mga mare. Kaya eto naman ako, todo pigil sa kanya, kaya nawawala yung ngipin ko, ano kinakagat. O siya, eto sinake, nag-asikaso na nga rin mga mare ng papaya nga dito. At eto nga inihaw nga ni tatay, patapos na nga rin. Sila mama nga hindi nakakapunta sa ganitong oras, paano tulog nga si Gael kapag ganito. Nung natapos na nga sila mag-asikaso nga dito ng papaya, inilagay ko na nga rin mga mare. Wala lang, ang sarap pala dito magluto. Tingnan nyo naman, mahangin din. Buti na nga lang talaga may mga retaso nga dito mga mare ng kahoy kaya hindi mo na nga namin kailangan bumili. Yung ganitong eksena nga mga mare sa probinsya, kapag ganitong oras, abalang-abala na ang nanay sa kakaluto para sa pananghalian. Ito yung nakakamiss kapag bata ka nga mga mare, tatawagin ka ng mama mo. Oy Pedro, kakain na, ganun. Tapos ikaw ayaw mo pa magpatawag kasi ayaw mo maistorbo yung kakalaro mo. Kasi alam na alam mo, pagkatapos kumain, patutulugin kayo. Mungkat hindi ka inaantok, kailangan mong matulog at pumikit. Pero sa totoo lang, kung ganun pa rin ang eksena mo ngayong bata ka, naku, matulog ka ng matulog kasi paglaki mo at kaya mo na yung sarili mo, may responsibilidad ka na. Kahit gusto mong magpahinga at matulog ng matagal ay hindi na pwede. O siya, tara't mananghalian na nga tayo. Si tatay ay nawala na naman nga, nandun na naman sa apo niya. Etong si Ran, nilagay na nga pala dito yung blinds. Syempre, susubukan nga natin yan mga mare. Alam nyo ba, inulit-ulit niya nga yan kasi hindi nga pantay. Hindi kasi yan napapakali hanggat hindi nga tama yung nagagawa niya. Sabi ko nga, kumain na nga siya mga mare, ayaw pa rin. O siya, eto na kaganapan nga kinahapunan. Muna nga namin to ipapasemento mga mare kasi nga sabi maputik nga daw or mauling. Kaya buhangin muna at graba muna nga pansamantala. Eto nga si Chichi ay talagang tuwang-tuwa nga dito. Eto mga mare, kaganapan namin ng mga bata nga kami. Kapag pagkagising nga namin, naghahanap na nga kami nung natira nga naming kanin. Kahit kaya natutulog ka, nakakagutom din mga mare. Tulad yan, nagugutom na naman nga ako. Pero pansin ko nga sa akin, mas malakas ako kumain nung buntis ako kaysa nga ngayon nagpapabreastfeed ako. Kaya bago nga ako mga anak, nasa 70 ako ngayon mga mare, 50 plus na nga lang. Wala na nga akong balak magbawas ng timbang o magdagdag, okay na to yung ganitong katawan. Nagluto rin pala ako dito mga mare ng sago para nga sa tapioca. Ito talagang mga aso na to, basta nakakalabas, tuwang-tuwa at ayan nga si Gaelo. Kala mo tuloy Santa Claus nga mga mare ang itsura. Ganito kasi si mama lagi nilalagyan ng pula. Sa probinsya nyo
ba mga mare, may paniniwalang ganun? Bilang paggalang nga kay mama, syempre susunod tayo dun. Eto, dilat na naman nga po ang mata ng baby. Maya-maya aantukin na naman nga yan. Patnabo na nga itong si Kiel kaya napakatibay na rin talaga ng tuhod niya at mas gusto niya ngayon ganyan nakatayo siya. Alaan dito pala si Ate Marlene kasi katatapos niya nga lang maglaba. At eto, inasikaso ko na nga rin yung pangalawa nga nating merenda. Sama-sama ko na nga lang din mga mare at isasalin ko ngayong kalahati sa isa. Sarap talaga ng ganitong inumin lalo't napakainit nga ngayon. Kaya ayan, naging abala na ako sa pag-aasikaso nga dito mga mare. Si Ate Marlene nga hinalo-halo na nga rin dito para nga lumamig din. Ito nga si Chucho sa gilid, tamang hinga lang. Paano takbo ng takbo? Akala mo ngayon lang nakawala sa hawla. At eto nga ibinigay na nga rin yung pangalawang merenda nga nila. Ito nga si Richard mga mare, tamang inom lang dito. Ay wow, parang commercial. Akala nyo nga si Kuya Richard saka si Kuya Noli ay magkapatid. Iba naman ay akala magkapatid nga kami nila Kuya Noli. At eto nga si Kuya, sabi ko sa'yo, tulog na naman nga. Sa hindi mo na yung makausap, pagkatapos niya nakapikit na yan. Habang nagmemerenda nga dito si Ran, napansin niya nga may mga langgam na nga mga mare etong mga tanim niya. Lord, maraming po salamat sa lahat ng blessing. At syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.